Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Mula sa issue alap ay hinggil sa issue ng Poverty Alleviation Solutions by NAPC. According to NAPC o National Alleviation Poverty Commissions, ay ang LGUs ang siyang key role sa pagresolba ng kahirapan sa bansa. Ang lokal na pamahalaan ay mapag-ibayo nito ang gawain ng national government. Ito yung ating tinungayang topic, yung alleviation of poverty na nais na ating NAPC, na kung saan sila ngayon ay maiting ang kanilang ginagawa o para doon sa pagresolba ng kahirapan, kung saan according to them ay yung LGU ang isa sa mga susi para malunasan yung kahirapan doon sa bansa. Malaking tulong ang LGU para malunasan yung kahirapan sa bansa, para mapag-ibayo nila yung ginagawa ng national government implementation of our economy. So ngayon ay yung ang Magna Carta of Poor ay nais na mapag-ibayo ng LGU, ng mga LGUs upang marisolba ang kahirapan. So nais ng NAPC na yung Magna Carta of Poor ay mapag-ibayo ng LGUs. Kagaya halimbawa, ano ba yung Magna Carta of Poor? So the MCP mandates the government to help in the attainment of the 5 fundamental rights of the poor. Ano ba yun? The right to adequate food, decent work, relevant and quality, adequate housing, and the highest attainable standard of health. So yan yung mga nais nila yung karapatan ng pantao generally ay syempre makamit noong mahihirap. But sa malawak na dapat nating pagpapain ng karapatan, yung karapatang pantao ay dapat nasamasahin ng bawat mga tao, na kung saan siyempre ang makatatamasa nito ay ito dapat ay kung ikaw ay nakapumumuhay na ayon dito, siyempre yung mga less fortunate na hindi nakapumumuhay dito ang dapat na mabibigyan. Yung siyempre yung mga mahihirap, yung mga hirap kasi ay hindi nakakakamit ng karapatan. So ibig sabihin, yung karapatang pantao kasi yan ay karapatan na dapat ipamuhay ng lahat. So may Magna Carta of the Poor, dapat ibigay yung karapatan sa kanila. So, and everybody lives to our rights. So everybody should live according to our human rights. Kagaya nung nasabi na basic rights, na lima yon, at lahat ng karapatan ay dapat samasahin ng bawat isang tao na dapat itang makamit para hindi ka mamuhay ng mahirap. According to rights ang pamumuhay mo. So yun. So ang ating pamahalaan ay dapat na maibigay ito sa mga mahihirap upang marisolba ang kahirapan, at ang mga LGUs ay malaki ang kanilang gampanin na matulungan ang pamahalaan na maibigay ito at kanilang mapag-ibayo ang implementation ng national government agencies to resolve poverty. Ibig sabihin, sa pagpapailan ng karapatang pantao, ito pa rin ito o i-implement ito ng ating pamahalaan from the national government to implement human rights. Dapat lahat ito ay makapamumuhay according to rights, at yung LGU dapat pag-ibayuhin yan, yung maibigay yung karapatang pantao. Di ba na from the yung ating NAPC kasi tinitingnan nila yung ating poverty. So ngayon ay yung mga hindi nakapamumuhay according to rights. So ngayon tinitingnan nila kung nakapamumuhay according to rights bawat mga tao. Ngayon yung mga LGUs, nakikita nila siyempre yung nasasakupan nila, particularly
hindi nakakapamuya force right. At syempre, the implementation from the national, sila yung mag-spread out para sa katuparan yung karapatang pantao. Yan. So, yan. At halimbawa, pabahay, paano magbibigay ng pabahay? Pag nagbigay ng pabahay, national government, so lahat magbibigay ng pabahay, paano? Siyempre, doon sa LGU, makikita natin kung paano, kung halimbawa, cities, LGUs, cities and rural, or na, halimbawa, alin dyan, major cities, mga capital region na nakikita nila kung ano yung mga pabahay na dapat ibigay at even though the rural areas. Diba? Isang probinsya, isang bayan, so alam maganda kung ano yung kung paano siya makatutulong sa pabahay program, lalo na yung ginagawa ng ating Pangulong Marcos ngayon, mabigyan na lahat ng pabahay. So ngayon yung LGUs, alam niya kung ano yung dapat na babae gagawin doon sa bawat lokal na pamahalaan. And to the existing following continuous life. So, dapat ilan yung tao na bibigyan ng pabahay doon sa probinsya. Paano? Diba? Siyempre mag-assign sila ng lupa, tapos magtutulungan sila ng national DSSUD o National Government from DSSUD para sa pabahay program niya. At yan ay sinusulong ng panukala ng economic program ng ating administrasyon, existing administration or ng ating namumuno. So, from the, halimbawa, pag pinagtuunan niya ng pansin yan, yung pagbibigay ng karapatan, kagaya ng pabahay program yan. Yung DSSU, tukoy niya para may bigay yung pabahay program, kaya nga taon-taon 1 million. So, for the 1 million, kasama, sa buong Pilipinas, yun yung kailangan kasama na yung lokal siguro doon para ma-resolve yung mga pabahay all over the Philippines. Siyempre, alam ng lokal kung kita yung bahay doon sa kanila, halimbawa. So, ang NAPC o National Anti-Poverty Commission, yung pala, National Anti-Poverty Commission, hindi Alleviation of Poverty. National Anti-Poverty Commission yung NAPC. So, nagbabantay at nagsasagawa ng mga programa to reduce poverty. So, nagsasagawa sila ng mga seminars to roll out MPC sa year 2025. So, ngayon yung sinasabi ng National Anti-Poverty Commission, kaya nagkasagawa sila ng mga programa to alleviate poverty para mag-roll out sila 2025. So ngayon, kagaya yung mga karapatan nga, nagbigay tayo ng example, halimbawa, yung gusto ng ating ibayan ng pamahalaan niya sa pabahay, ano yun, nakakatulong yung LGBT para maisakatuparan na mabigyan ng pabahay ng mga nasa LGBT. Kaya, siyempre, yung school, kaya yung programa ng Pangulong Marcos yung pabahay, maganda yan kasi until 2020 sa end of the year, after sa pabahay. Sabihin, mabibigyan na pabahay at end of the year pa. So may makatulong pamalaan, tutulong din doon para yun yung mag-isip sa lahat ko. Siyempre, lahat ng tayo ang mga. So yan, ang pag-meetings promotion sa maring susunod sa mga pagkakos t-shirt, karapatang ng poverty alleviation sa Lansar, mula hakbangin ng NAPC ay ating sinusuporta. Naway, pangbabayin mo na ito, kung saan ang LGU sa siyang nakasasala sa pamamamayan at kapag-ibayin mo natin yung karapatang ng tao ng ating pamalaan mula MPC yung mga so, sana ay yung karapatang pantao nga generally ay manilibos ng ating pamalaan para lahat makapumoy at also right. So wala maghihirap na Pilipino. So yung mga mahirap, mahihila sila to live according to right. Para lahat makapumoy ang kasi wala naghihirap na Pilipino kung tayo ay karapatang pantao at higit pa rito doon sa kaunlaran na nakakamit natin ng ating bansa na maibigay natin yung consular or above standard living pa ang ating kagaya sa halimbawa Estados Unidos, mga naunod na bansa, they can live more than human rights above standard sa ating mga buhay yung mga bansang ganun kasi na matataas ang ekonomiya hindi lang nila basta kaya ibigay yung karapatan ng mga pamilya ng tao kasi maunad sila at maganda ugali siguro
sigurado ng mga tao sapagkat tinutupad nila yung karapatan. Kasi kung tinutupad nila, medyo may problema yun. May mga kalusano sa isang bansa, ipapahirapan na kanila. So nagkakaroon ng equality for the implementation of human provided the United Nations human rights implementation lalo na sa clear na bansa. So yun po, ito ay napag-ubay mula din sa suporta ng mga ulit at syempre ng ating mga namumulo. So inuutos natin sa pamahalaan na ito ay kaya halimbawa ang administrasyon yan tuloy tayo magkakaroon sa kanila. Kaya ang ginagawa natin sa ating administrasyon o sa pamahalaan or any administration sa katuparan ng karapatan ng tao para makapabuhay lahat according to rights that hindi ipaganap na nais sa katuparan para makapahagi ng karapatan ay nalabigay. So dapat piling pa or rights yun ang dapat from dapat basically ano yung dapat na natural, bahay, lupa, trabaho. Pangunahan yung dapat na makapamumuhay tayo dyan. So yung mga sumusunod na karapatan na dapat service ng pamahalaan, edukasyon, kalusugan, social services. So ang kahirapan sa mga tayo maririnig ko, dinahusay na economic program ang ating pamahalaan from national government to rural or LGUs. Aside from that, ay dapat patas ang pamahalaan o politika sa bansa at mapapatupad ng karapatang pagkayon ay kakamasahin ng mga yan ang karapatan na down to every yan. Dapat patas yung politics and meron tayong mahusay na kapapaliran ng ekonomiya at patas ito. Kasi kung hindi mo rin yung ekonomiya mo, yung budgeting mo mahirap ka makapagpatupad yung mga programa na pamahalaan yung karapatan. Halimbawa yung babae program. Nahihirapan yung makapagbigay ng babae program with the government services, baba yung kinilila mo. Halimbawa, minimum wage mo, hindi mo makayang ibigay dun sa private, even dun sa government, nahihirapan magbigay din lahat from the minimum wage kasi hindi na kaya, amortize. Halimbawa, yung mga babae nila ay hindi na maakaplano na malayo. Halimbawa, so yung mga minimum wage earner nandun ka sa cities, hanggang mamumukhaan mo kung single ka o kung married ka from 9,000 ngayon kung nasa cities kung ipapita ko pwede ka mamumukhaan habang nasa minimum wage ka, diba? Kasi nakakayo mo yun kung saan ang bahay mo sa Manila naman 6,000 hindi ka na makapamumuhay nun kung may pamilya ka, diba? 10,000 rent space pa lang magkano yun, diba? So yun ang nakakahirap yun kaya dapat ay kung maganda ang ekonomiya, malaki yung budget kasi para maibigay yung mga karapatan ng tao, libre edukasyon at yung mataas yung ekonomiya, mataas yung kinikita ng mga tao, yung sinasabing standard salary or the standard living. Kung standard mo, malaki yung kinikita mo at mayroon pang yung budget ng pamahalaan for every agency nila, halimbawa sa pabahay, madaling nakukuha natin yan. Even di makaya mo bumili doon pabahay doon sa mga private na industriya, di ba? Ngayon, lalo na ka nang makaka-accommodate o makakabili doon sa pabahay ng ating gobyerno. Kasi nga, ay yung dapat mga ekonomiya, patas na politika. Kasi pag hindi patas yung politika, maaaring magkakaproblema sa mga bayan. Hindi fair yung implementation. May ibang mauna, may ibang mahuli, not fairly to all, di ba? So, yan. Kaya dapat feeling politics and mahusay na ekonomiya and feeling economy, mamumuhay tayo. Walang maghihirap ma-elevate yung ating standard. Dahil mamumuhay according to right and even though above standard. So, ang programa sa trabaho, pabahay, lupa at iba't-ibang servisyo ng pamahalaan ay dapat mapag-ibayo sa pamahalaan para maibigay ang karapatan. Generally, dapat ang pagpapairal ng ekonomiya sa bansa at karapatan ng tao poverty and then politics also kasi malaki ang influence ng politics over economy kasi kahit na merong napapagura, merong hindi kaya nakakaproblema, diba? Lalo yung pag-implement ng human rights pagka ang politika namumuno hindi siya mas iba yung napapaburan niya, no?
ngayon, ng halimbawa yung CLOA, ang lupa at pabahay at kabuhayan ay naibigay na dito sa mga beneficiary nito, lalo na pag lupa ng pamahalaan, na makultivate nila ang mga lupa ibinigay sa kanila. Subalit kahit tulungan ng pamahalaan na mapag-ibayin nila ang CLOA ay tirakan sila na lamang mandar, kagaya ng sa issue ng Angeles Pampanga at itong legislation itong ating sa Boracay. So ngayon, ano pa paunlad ng ekonomiya, patas na politika, and then the health of the local government, kagaya ng CLOA. So the national government ba, sa issue ng kalupaan ng mahagi ng lupa. Pero babayaran din ng mga beneficiary yun. Yun ay, yung issue ngayon, nagkakaroon tayo ng problema sa ating politics, and yan, yung pag-issue ng ganyan, nakakansila. Instead na matulungan pa sila para ma-force yung kanilang CLOA, sila ay makapag-ibayo yung pag-cultivate nila. Hindi, nakakansila sila. So hindi maganda pang umahala ang nangyayari ngayon kung may mga ganun. Kasi, dinadala mo sa kahirapan yung mga tao at yung nagiging sustainable development o sustainable ng mga tao. Kasi iba yung pinauunlad mo. Kapag ibinigay mo sa development yun, so ibinibigay mo yun sa pag-negosyo ng bahay lupa para doon sa makabibili doon. Siyempre, kung lalo na kung yun ay pag-negosyo, diba? So yung mga mahihirap, babalik sa mahihirap, so anong kaula na binibigay mo sa mga tao? Hindi, nabigyan mo na ng CLOA diba? So anala na gagawin mo kapag ayun ang ano ngayon ng ating government. Bago pabahay program, bibigyan mo magagawin mo, bibigyan sa ng mas maliit doon sa binigay ng CLOA. Bahay lupa kapag tayo yung government, bibigyan ka ng pang sari-sari store mo para mabuhay ka. Samantala may lupa na sila, nakadilit na yung bahay niya noon, nagko-cultivate na sila para sa ikakagbuhay nyo at additional na kabubuhay ka na nagagawa nila. But ang ginawa ng gobyerno kung ano ba yung dahil, kinansila nila, kagaya ng ate, ano nangyari yun? So you are putting down the life of the people. Ang pagpapaunlad, hindi mo pinapaganda mula dun sa cancellation ng CLOA, di ba? How many people are apektado 2,000 doon sa ati, mga ilan din, marami rin. So you're putting down sinasabi natin yung pagpapaunlad with those people na dapat unlad. Saan mo gagawin yung tao na nilagay mo saan yun? To see the improve kaunlaran. At hindi, sabi kaunlaran, bibigyan natin sa developers naman, at saka doon sa tatayo ng malalaking negosyo. Sasabihin natin na doon tayo uunlad. Binibigyan mo yung ilan. Diba? Para makapagpaunlad. Not all those people na nakuha, diba? At tutulungan mo pa sila. So ngayon, anong programa pa ang gagawin doon sa mga tinanggal mo na yun, diba? Bibigyan mo nga ng bahay, tapos sari-sari store to live. Na gayon sila meron na kumukultivate doon. Pigil rin na halimbawa kung tinatanim doon para makapabuhay. At pag ibayo yun pa, dapat ibigay ng gobyerno, diba? Kasi yung biglang nakakansila. So dapat meron mahusay na nakakuan tayo na programa. Diba? Yan sa CLOA, mahusay na land reform. CARP, diba? Hindi mahusay land reform, CARP. Diba? Tapos ganun. In-issue mo na, tapos babawiin mo pa. Eh, bakit mo na-issue bago kasi issue, napatunayan mo land area, farm area. Tapos after 3 years, hindi na farm area yan. Kung ano yan? For residential area na yan. How come na 3 taon lang biglang gano'n na yun, di ba? Or how many years, di ba? Naku, isang malaking ano yan, may malaking katanungan na dapat imbestigahan sa mga bagay na yan. Come, di ba? So yan ay isang di magandang pamamahala kung ganyan ang mangyayari sa ating development natin. Kasi ang development natin saan? Bibigyan mo sa mga negosyante na mga agaw na lupa na gano'n, o halimbawa para mag-develop housing na gano'n, at hindi na sasabihin natin yan ay farm area para the development for the farm area para makatulong doon sa ating agricultural, di ba, na pamumuhay. Di ba, si Pangulo sa agriculture dapat ganyan yun dahil yun ay production para sa agrikultura ang kinabubuhay ng mga tao na tinatanggalan nila, na kinabubuhay nila doon sa sinasabing tinatanggalan ng mga CLOA, di ba? Kaya dapat may mahusay na for the young dar, kung paano tulong. Kasi may nakikita natin yung ganun, kung ano na natin, hindi maganda yung ginagawa nila. So sa mga isyong ito ay nagkakalamat ang poverty alleviations ng ating pamahalaan. Tulungan ng mahihirap ay lalo ba silang maghihirap. Sa issue, halimbawa ng Angeles, Pampanga,
sangkatutak na beneficiary ng CLOA na nabayaran na, ang mga ito ay sa penalty na pinaalis ng developer na okay ngayon sa kalubaan dahil kinansil na ng DAR. So ang ating pamahalaan ay salip na ma-retain ito ay walang mahusay na solution kundi ang maliit na portion ng ibigay sa kanila, etc. etc. So dapat makilaman ng ating Senado Kongreso yung pag-i-issue ng CLOA o ano ba, land reform, yan. Para hindi kanya binabawi. Ano yung development na ginagawa mo? Development nung mga property developer. Ay, nako. Yung mga tao na nabigyan mo para magsaka, wala ka namang development na ginagawa sa mga tao na yun. Para bigyan sa mahusay na sakat. Kasi yun yung kanilang kinabubuhay at alam sa pamumuhay, magsa sa agrikultura. Diba? Tapos, nandun na rin yung bahay nila. Tapos ngayon, para sa kanila. Kawawa, di ba? Ang lino ng inequality roon. Kung paano tayo sa ating land reform. Di ba? Tapos, halimbawa, lalo iba't iba pa mga pagpapatupad na hindi nakatutulong for the development in fairness for those maliliit. Di ba? Anong sakahang lupa ang bibigay nila sa mga tao na yon? Di ba? Nandun sa angalitan nila sa di ba? Anong sakahan lupa ang ibibigay nila para makapagsaka nila ganun din kalalaki, di ba? So, issue, di ba? Pakialaman, dapat imbestigahan. Saan mo lilipat? Lilipat daw nila, maliit, pabahay, o kalahati nila yun. So, we hope so paano ma-resolve ang kahirapan at maibigay ang karapatan kung yung mga isyong yan ay hindi na-resolve, lalo na yung buong bansa, di ba? Yung pala sa issue, paano ma-resolve ang kahirapan with the issue of kalupaan? Ano ba yung ating batas at development para sa lupa? Kagaya ng CARP, ano po patupad, di ba? Through that. So, ano yung ating development dyan? Doon sa we hope ang ating Pangulong Marcos ay magawa niyang maibigay ng lubos ang karapatan ng lahat at itong ganitong issue kagaya ng CLOA ay kanyang resolbahin agad at yung batik na hindi mahusay ang pamamahala, particular itong sa ating administrasyon. So, sa administrasyon niya natataon itong ginagawa ni Tondar. So, dapat tingnan niya dahil babatik dun sa kanyang pamamahalayan, yung pamimigay ng CLOA mayroong natatanggal. Tapos nagkakaroon ng madugong mga demolitions, di ba? Yan ang problema ngayon. So kaya dapat, hindi niya dapat pababayaan yun. Lalo na yung Senate, Kongreso, nung nakaiimbestiga at pwede makialam din doon na, bakit ganun ba yan? Tsaka, makita mo, hindi lang yun, ang ating model din dyan, sa ating karapatang pantao na pag-isubote, mabuting pamamahala, yung mas tingnan na nga naman yung ating land reform program. Kung paano tayo nag-land reform at use ng CLOA, bakit ganun, di ba? Tingnan mabuti nila yun kasi hindi tayo nagagandaan sa panuntunan ng CLOA, paano kinakansila. Kasi anything pwede na kansilahin sa tingin natin doon sa CLOA kasi ganun lalo na issue kasi parang may focus parang biglang tinignan mo na yung farmland ini-issue mo after 3 years hindi na, wow, di ba? Naka-award na doon sa developers, di ba? Ang dami di ba? Ano yan? So dapat may mabuti yun. So, yung Senado at Kongreso, dapat sila makialam sa ganyan dahil sila ay kaakibat upang marisolba ang kahirapan at ang tibuli at mga usapin na hindi patas ay resolve nila kagaya ng probe at iba't ibang hakbang ng madahan ba yung ating Senado sa pangkalahatan, yung Kongreso, bawat mga distrito mo, di ba? Distrito mo, yung CLOA ron, ganun. Di ba? Dapat pangalagaan nung kanyang representative. Yung bawat mga ganyan kung paano pagpapaunlad through that yung mga nasa farm at yung pabahay dun sa DHS hindi mo paano malukan na pamahalaan, diba? At ang nagagawa ng pamahalaan para matulungan yung pagpapairal at saka nung pabahay, halimbawa from that particular na kaunlaran from that property, trabaho ka na iba samantalang yun yung nga pa lang sa CLOA na yun may trabaho na yun dun sa DHUD pabahay nun bibigay dun sa saan kailangan pa mayroong trabaho pang kaulam yun kung squatter mo yung pagbibigay mo, diba? Halimbawa so ang buong pamahalaan mula national agency to local ay dapat magkaroon ng mahusay na pamamahal to eradicate o alleviate poverty. So equality in politics and economics is base solution to end inequality sa bansa at maibigay ang karapatang panahon at mapalago ang bansa.
So, sa ekonomiya, paano gumasa kung laging pabor sa negosyante at kapitalista? At ito mga manggawa ay nasa mababang kinikita na hindi patas ang tinatamasa at hindi kaya makabili ng bahay mamuhay ng ayon sa karapatan. So, what is the fair economy? Ay palagi yung artista lagi ang kumakain at yung mga manggagawa ay ikaws pa, hindi ibigay yung lahat ng karapatan. So, timplahin para maging fair. Kaya nga may karapatan ng standard living. Paano natin bibigay standard living for that na yung ating mga negosyante ay kikita rin na maayos for the standard living na ibigay nila. Kasi ang nangyayari hindi naghahabulan sila doon sa sa kapag sa inflation, mataas sweldo, tapos mamaya biglang magtataas. Paano ka mamumuhay ayon sa karapatan na mangyayari sa'yo, di ba? Kaya dapat may maigting na implementation for that economic development at saka sa politics yan. Pero, kasi kapag sila pinagbibigyan, sila lang uunlad. Yung mahirap diyan ka na parang alipin, di ba? Kaya tinatawag yung bansa natin ng malapyudal o semi-feudal kasi marami para mamuhay alipin, hindi mo naman bumuhay sa karapatan. Kasi pag nagtrabaho ka, hindi ka naman sapat na kumikita. Parang lang alipin. Kanya lamang noong unang panahon, papakainin ka lang. Ngayon, siyempre sinusweldo, kaya lang di sapat. Diba? So, muli, maliwanagan ni Mother Mary, ang Pangulong Marcos at buong pamahalaan. To maintain the good governance na maigibay nito ang karapatan niya. So, yun, sana magabayan siya at makapamala siya na mabuti. Sa kanya tingnan ito, magabayan niya. Lalo na yung Kongreso. Sana pakinggan niya with Mother Mary, magabayan sa maliwanagan. Pakinggan nila yung ating boses na pakilaman nila yung mga issue na particular at yung kabuuan ng Salam report at yung pag-issue ng kulawang. Baguhin nila yun kasi nare-revoke basta-basta para walang tiwali doon sa Dharma Ari, para hindi nila nare-revoke yan. Man yung nasa implementation ng land reform na yan, ano ba, Bureau of Lands, o Dharma, yan, ganyan. So, muli, ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay gupay sa ating lahat, mula pamahalaan, mamayang Pilipinas, mamahal ng buti, matuwid, patas ng hustisya at bukod sa karapatang bansa. Yung mamahalan ayon sa mabuting balita. Yung mamamayan, mamuhay ayon sa mabuting balita, sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, tayo ay magkakaroon at madaling kasaganaan kaunlaran. Iwasan natin yung labanan, maiwasan yung kaguluhan, iiral yung kapayapaan. At sa gayon ay magkakaroon tayo ng malaking pag-asa sa kalibritwal mula dito sa usapin ng legalidad at pagtupad ng buong mabuting balita. Magandang hapon sa lahat, sa inyo lahat. At sana nakapagsabaw sa Mantaklitics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo, konsultasyon sa lingkong ito. Hinggang dito sa issue ito ng CLOA revocation and cancellation. Magandang hapon sa inyo lahat at